Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli upang magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. At tayo po ay mag-umpisa na at magkomentuhan na po. Komentuhan po natin, mga kababayan, ito po si Senator Robin Padilla na siya po ay nasa The Hague sa Netherlands upang dalawin po at magbigay po ng suporta sa dating Pangulong Duterte na kinidnap ng sariling gobyerno po mismo ang ating bansa at hindi po nabigyan ng tama na due process. At sumagot po si Senator Padilla, ayon po sa kanya, kahit daw po ano ang ibato sa kanya, kahit ano sabihin sa kanya, kahit po sabihin na siya po'y tuta ni Digong o tuta ni dating Pangulong Duterte, ay wala raw po sa kanya yon. Dahil mas kahit ano sabihin, dahil yun po ang kanyang saloobin, kahit sabihin pa siyang tuta, dahil sa dami na nagawa ni dating Pangulong Duterte, ay okay lang na tawagin kang tuta. Siyempre po, nakita naman natin talaga ang katotohanan. Kisa po ngayon, mag-aapat na taon na, saan tayo dinadala ng gobyerno ngayon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Ako, sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho, ang gusto nyo sabihin. Pero, andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw, ay magiging progresibo tayong bansa. Ako, sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho, ang gusto nyo sabihin. Pero, andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw, ay magiging progresibo tayong bansa. Ako, sabihin nila, ito si Senator. Tama po sinasabi ni Senator Robin Padilla, mga kabayan. At nakita po natin at taramdaman na nakaya pala ng Pilipinas na maging progresibo ang bansa. Nasa leader. Pagka po pala ang leader ay isang makabayan, may tapang, may puso, may malasakit para sa bayan, ay kaya pong gawin yung progresibo. Hindi po ba? At tayo po natutuwa at humahanga sa prinsipyo po ni Robin Padilla. Lalong-lalo po doon sa sinabi niya na si dating Pangulo ang nagbigay ng pagbabago ng ating bansa ay hindi lang progresibo ang pwedeng makamtan ng mga Pilipino. Pati po ang ating safety, seguridad. Hindi po ba? Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, tayo po ay nakakalakad na po tayo ng safe na hindi po tayo kakabakaba, lalong-lalo sa gabi. Hindi po ba? Pati po ang ating mga anak na ginagabi, naging safe po. At syempre po yung progresibo ng bansa, nakita po natin yon. Sa dami ba naman ng nagawa kahit po nagkaroon ng pandemya, kahit gyera sa Marawi, at kung ano-ano pang pinagdaanan, trahedya, sakuna sa ating bansa, hindi po ba? Ay napakarami pong nagawa na build. At pati po ang mga karagatan ay nalinis. Pati ilog nalinis. At kung ito po'y nagtuloy-tuloy, doon po tatama ang sinasabi ni Senator Padilla, ni Robin. Progresibo na po ang bansa natin kung nagtuloy-tuloy. At syempre po, hindi rin po natin nakikita ngayon sa karamihang mga senador yung tumatayo sa tama at may paninindigan. Iilan-ilan na lang pong mga senador, iilan-ilan na lang pong mga congressman ang nakikita natin na tumatayo sa paninindigan para sa tama at gustong maging progresibo ang bansa. Iilan-ilan na lang po mga senador. Hindi po ba? Dahil ngayon nakikita po natin ang karamihang mga senador, iba na po ang kanilang ipinaglalaban. Iba na po ang gusto nilang progresibo. Hindi na po ang bansa ang gusto nilang maging progresibo. Ang gusto pong maging progresibo ngayon ng mga politiko, napakaraming politiko, lalo-lalo po sa House of Representatives,
At dyan din po sa Senado, ang kanila pong layunin na mula nung naging nakapasok po ang Binagong Pilipinas na merong issue ng pulburon ayon sa kanyang ate. Iba na po. Ang progresibo po na layunin po nilang lahat na magkakalyado ay payamanin ng payamanin ang kanilang lahi. Ubusin ang pera ng taong bayan para sa kanilang mga progresibo. Yan po ang nakita po nating mga Pilipino. Hindi po ba? Yumaman na mga magnanakaw na mga politiko, mga appointee, taong gobyerno, halos lahat. Pati mga men in uniform, nasasangkot din na sa issue ng korupsyon dahil sa gusto nilang maging progresibo rin sila. Ang kanilang pag-aari, ang kanilang kayamanan, ang kanilang buhay ay umasenso. Mga kababayan, hindi po ba? At nawala na po ang prinsipyo ng napakaraming mga politiko sa ating bansa. Ipinagbili na po nila ang kanilang prinsipyo sa pera. Yan po ang nakita natin. Pati po ang mga appointee, mga secretaries, mga kababayan, pinagbili na po nila ang kanilang prinsipyo sa pera at kapangyarihan. Pati nga Comelec Hindi po ba? Pati nga pare, pati yata simbahan, nabili na rin po ang kanilang pananampalataya. Hindi kaya sa pera? Ano na po natin yung media? Yung media talagang matagal na po yan. Na mga media po, karamihan dyan ay nabibili po ang prinsipyo niyan. Pati balita niyan. Hindi kaya? Kaya po kahanga-hanga po at talagang totoo po ang sinasabi ni Senator Robin Padilla. Kaya po siya ay tanggap niya po sa sarili niya. Kahit ano po ibato sa kanya, kahit tuta, kahit aso ni Duterte, pero yung nagawa naman po ni Duterte, ang hindi po nila matatawaran. Mag-aapat na taon na po ang kanilang amo, ang kanilang sinasabing napakahusay na pangulo sa kanila dahil lahat sila'y nagsiyaman at dumami ang kanilang maleta sa kanilang tahanan, sa kanilang mga condominium, sa kanilang mga resorts, sa kanilang mga ancestral house. Hindi po ba? Dumami ang maleta nila. Kaya po sila, mga kababayan, ay wala na pong dignidad at prinsipyo dahil sa pera. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Dahil lang Pilipino, hindi lang naman ikaw, daang milyon, mahigit 100 milyon po ang Pilipino kasama po mga OFW. At majority po ng Pilipino ay hindi po bulag sa katotohanan at hindi po bobo at tanga sa nangyayari po sa ating bansa. Kitang-kita po namin ang pagkakaiba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung ano po ang nakita ni Robin Padilla, ni Senator, ganun din po ang nakikita namin. Magkaiba. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay hindi po talamak ang pagnanakaw, lalong-lalo po ng mga senador at mga congressman at mga appointee ng Pangulo. Hindi po talamak ang pagnanakaw. Lalong-lalo po ang mga men in uniform. Hindi po talamak din ang pagnanakaw nung panahon ni dating Pangulo. Ngayon po, halos lahat po sila ay involved. Lalong-lalo po sinasabi po natin. Pati media, pati dating politiko, nagkakaroon, pare, simbahan, pambihirang buhay yan. Pati ICC na hindi natin kalahi ay nasasama rin po. Pambihira, unbelievable. Buti nga merong isang Hapon na kinabiliban po natin at tumayo po sa katotohanan at nagsalita po sa human rights diyan po sa United Nations. Hindi po ba? Yung isang Hapon po na si Fujiki, mga kababayan, mabuhay po yung Hapon po dahil siya po tumatayo sa katotohanan. Yan po mga kababayan, ang isang nangyayari sa ating bansa at talagang pinatotohanan po ni Robin Padilla na siya po ay lumalaban at may paninindigan po siya sa tama. Hindi po katulad ng karamihan niyang kabaro, kumakain ng mga sariling suka.
Yung mga sinasabing lumalaban sa korupsyon, mga kababayan, yung lumalaban daw sa korupsyon, sila ngayon ang magkakasama at nananahimik na ang mga hindot na yan. Mabuhay po kayo, Senator Robin Padilla. At syempre, tuloy-tuloy lang at huwag kayong magbago. Huwag sana kayong magbago at huwag sana kayong kainin ng sistema at kung sa politika. Baka mamaya po, katulad po ng ibang politiko na dikit at hinahangaan ng mga Duterte dahil sa kanyang ginawa. Pero ngayon, halos lahat po ng politiko ay naghudas at nagtrador dahil sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba, Senator Robin? At huwag din po sanang dumating sa inyo yon na kayo po'y maghudas at magtaksil sa dating Pangulo at sa mga Pilipino. Sana po yung inyong paninindigan ay tuloy-tuloy lang po. At huwag po kayong lamunin ng sistema at ng male-maleta na pera. Maraming salamat po mga tambay at siyempre po tuloy-tuloy lang po ang ating dasal at panalangin na maingatan po ang ating ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo, ang Vice President at ang pamilya po Duterte at ang ating buong sambayanan at ang ating po mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po silang lahat. Maingatan po tayong lahat, mga kababayan. At hiling po natin na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, thank you rin po sa inyong mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers na patuloy pong nagsusubscribe at mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Eric Hershon ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Tatay Nick, si Gay at Shena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona, Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo po sa inyo pumapagawa. At muli po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat at tis-tis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.